Sumigaw ang mga tao sa rodeo arena nang bumukas ang gate at sumabog palabas ang mailap na kabayo. Nagtatagyak at nagwawala. Sa ibabaw ng umiindak na matipunong katawan ng hayop ay isang payat ngunit pursigidong koboy. Mahigpit ang kapit na nakagloves niyang kamay sa sungay ng siyahan. Si Ski Burks ay nabubuhay para sa 8 segundong hitik sa adrenaline para sa 26 na taong gulang na cowboy. Walang tatalo sa matinding bugso ng adrenaline sa pagkapit sa nagtatadyak na bronco. Ang matangkad niyang katawan ay umiikot kasabay ng galaw ng hayop habang malakas tumatama sa lupa ang paa ng kabayo. Ang amoy ng katad, mga alagang hayop at makapal na alikabok ng arena. Isang maingay na karamihan na sumisigaw pa ng higit pa. Ipinanganak si Ski para sumakay at kilala ng lahat ang kanyang pangalan. Hanggang isang gabing mapaminsala ng 2023 nang mapalitan ng tahimik na pagkagulat at sindak ang hiyawan ng mga tao. Isa sa mga batang bituin ng rodeo ang sasakay sa huling pagkakataon. Ano ang nangyari sa profesional na bronco rider na ito sa mga huling nakakakilabot na sandali? Ipinanganak sa Prescott, Arizona, lumaki si Ski na mahilig sa leather crafting, country music at lahat ng bagay na may kinalaman sa cowboy. Bilang isang batang lalaki sa Texas, pinalamutian niya ang kwarto ng mga memorabilia tungkol kay Davy Crockett at gumuhit ng masiglang eksenang kanluranin sa papel, nangangarap ng karangalang hatid ng rodeo. Nang siniyahan niya ang una niyang kabayo sa edad na 6, pinanood ng kanyang mga magulang ang kanilang payat na anak na may buhok na kulay buhangin na parang sanay na sanay agad sa pagsakay, na para bang matagal na siyang nangangabayo. Si Munting Ski ay nag-ensayo ng kanyang mga galaw sa bronc ng ilang oras habang nakasakay sa matandang kabayo ng kanilang pamilya. Mahigpit niyang hinawakan ang maiksi nitong kiling habang ito'y tahimik na nanginginain. Noong high school, namayani si Ski sa saddle bronc at ranch bronc riding sa rodeo circuit ng Texas. Siya at ang kanyang mapagkakatiwalaang Palomino Smarty ay nanalo ng napakaraming all-around titles. Kaya kinailangan ni Ski na ilagay ang kanyang makinang na koleksyon ng belt buckle sa isang dambuhalang baul. Sa pagitan ng rodeo gigs, tumutugtog siya ng mga cover ng kanta ni Elvis sa honky tonk gamit ng acoustic guitar o gumagawa ng custom cowboy boots sa paggawaan niya sa garahe. Ang mga kanta ni George Strait mula sa lumang boombox ang kasama niya buong gabi. Inilarawan siya ng ina niyang si Dian bilang napakatalentado at sobrang nakakatawa. Malikhain, musikal at retro ang dating. Para kay Ski, walang sinabi ito sa bagsik na mabangis na bronc na rumaragasa palabas ng chute. Hawak ni Ski ang rigging gamit ang glove na kamay, taas ang kabilang braso para balanse, kitang-kita ang kanyang kumpiyansa at tapang. Payat at matangkad na parang latigo, sa higit 6 na talampakan ng taas, parang walang kahirap-hirap niyang imiyayon ang mahaba niyang katawan sa bawat pag-alsa at sipa ng bronc. Habang pinapanood si Ski na kumapit na mahigpit sa kabayo, ang matalim niyang muka ay biglang ngumiti nang may biloy ng tumunog ang 8 segundong buzzer. Parang napasunod niya ang mabagsik na hayop gamit lang ang lakas ng kanyang payat, ngunit matibay na mga braso at ang tila magmetikong lakas ng kanyang kalooban. Parang pagsakay sa toro, ang pagsakay sa bronco ay isang sikat pero delikadong paligsahan kung saan sinusubukan ng mga cowboy na sakyan ang nagwawala ang kabayo sa loob ng 8 segundo. Isa ito sa mga klasikong paligsahan ng rodeo kasama ang steer wrestling, calf roping at bull riding. Hinahangaan ang mga bihasang bronc rider sa kanilang lakas, koordinasyon at tapang sa harap ng mabagsik na hayop na nagwawala sa ilalim nila. May dalawang pangunahing estilo ng bronc riding sa mundo. Mahilig si Ski Burks sa bareback at saddle bronc. Sa bareback, gumagamit ng simpleng rigging strap ang mga kalahok na nakakabit sa likod ng balikat ng kabayo para mahawakan habang sumasabog palabas ng chute ang malalaking hayop. Salit-salitang umaangat ang unahan at hulihan habang sumisipa at nagsusan fishing. Saddle bronc ang forte ni Ski. Pinapayagan ang mga sakay na gumamit ng particular na western saddle na may malayang gumagalaw na mga stirrup pero walang sungay para sa suporta. Ang mga saddle bronc rider ay humahawak sa isang simpleng renda na nakakabit sa halter ng kabayo habang itinatataas at tinutulak nila ang kanilang mga sakong kasabay ng bawat malakas na galaw ng hayop. Sa parehong bareback at saddle bronc na paligsahan, kailangang mailapat ng mga rider ang kanilang mga paa sa balikat ng kabayo paglabas ng chute. Kailangan tumama ang spur ng cowboy boots sa balikat ng hayop sa unang talon mula sa gate. Ang mga kalahok ay binibigyan ng puntos mula 0 hanggang 50 para sa pagwawala ng kabayo at galing ng rider sa pagsabay sa bronc. Ang pinakamataas na marka ay 80 hanggang 90. Lahat ng mga bronc riding na kaganapan tulad na nakikita mo sa video na ito ay nagaganap sa loob ng isang rodeo arena na lupa ang sahig at napapalibutan ng mga bakod na panangga. Ang mga kabayo at sakay ay biglang lumalabas mula sa makikitid at masisikip na kulungan na nakalagay sa pader ng arena. Kadalasan, ang mga bronc ay mga mailap na kabayong pinalaki talaga para magwala ng matindi. Kadalasan, ang mga babaeng kabayo at gelding ay tumitimbang ng 1,200 libra at ang malalakas na stallion ay umaabot ng 1,400 libra. Sumabog sila palabas sa arena na may matinding lakas matapos mapigil sa masisikip na kulungan. Bago sumakay, higpit na hinihigpitan ng bronc rider ang rigging at saddle cinches
para hindi gumalaw ang gamit habang sumasakay. Ang mga bullfighter na tinatawag ding rodeo clown nakatayo malapit para ilihis ang atensyon ng swile na kabayo matapos mahulog ang sakay. Ang mga emergency medical personnel na nasa lugar ay mabilis na lumalapit kung ang mga sakay ay nasugatan dahil sa pagtapak ng mga kabayo o sa marahas na pagkakatapon mula sa kabayo. Ang maikling flank strap ay ipinupulupot sa tagiliran ng hayop para hikayatin itong bumigwas ng mas mataas at mas dramatiko na nagbibigay sa mga sakay ng mas maraming puntos dahil sa hirap nito. Gawa sa balat ng tupa o neoprene, ayon sa regulasyon, hindi dapat makasakit o makasira ng balat ng kabayo ang flank strap. Dapat mapurol din ang mga rolyo sa spur ng sakay para maiwasan ang pinsala. Gayunpaman, tulad na makikita mo, nagpapatuloy pa rin ang mga nakamamatay na panganib ng sport. Maaring humantong sa matinding pinsala o kamatayan ang pagbagsak ng una ang ulo sa sahig ng arena sa napakabilis na takbo, madurog sa ilalim ng mga dumadagundong na mga paa ng kabayo o matamaan ng malalakas na hulihang paa ng kabayo. Habang lumalaki ang reputasyon ni Ski sa mundo ng rodeo, ganun din ang mga kwento sa kanyang tapang at karisma. Ayon sa mga kaibigan, si Ski ay sumusugod kahit sa iniiwasan ng iba dahil hilig niyang sakyan ang pinakamababangis at halos imposibleng masakyang mga bronc. Kahit anong kabayong sobrang bagsik na ni hindi man lang nilalapitan ng karamihan sa mga cowboy, masayang tinanggap ni Ski na parang batang sabik. Laging nagmamadali ang batang Bronx Stomper papunta sa susunod na rodeo o pakikipagsapalaran. Ayon sa kanyang motto na mamuhay ng walang hangganan, si Ski ay nagkaroon ng mga kaibigan saan man siya magpunta. Ang kanyang makulay na personalidad ay naging dahilan para mahalin siya ng mga taong hindi niya kilala. Namuhay si Ski ng buong ligalig at walang pakundangan hanggang sa huling gabing nauwi sa trahedya. Noong Setyembre 2023, bumaba si Ski sa chute number 4 sa West Texas Fair and Rodeo sa Abilene. Sa tabi niya ay gumalaw ang matitigas at madilim na asul na tagiliran ng dambuhalang itim na bronc. Pangalan nito, Double D. Kilala bilang isa sa pinakamababangis na bronc sa sirkito. Si Double D ay larawan ng kaguluhan sa anyong baka, 1,350 libra ng galit sa 4 na paa. Isang tingin sa nag-aalab diyang pulang mata at karamihan ng cowboy ay umiiwas na sa kanya. Pero hindi si Ski. Habang ang hindi mapakaling itim na dambuhala ay nagtatadyak at humihingal sa masikip na kulungan, nagdingning ang mapupuhay na asul na mata ni Ski. Habang palihim nag-aantanda ng krus ang mga bullfighter sa ibaba at pabulong, nagtatayaan ang mga tauhan kung gaano katagal tatagal ang payat na sakay. Komportable si Ski, punyo ng kumpiyansa. Panahon niya para magningming. Nang bumukas ang kulungan, biglang rumagasa ang Double D. Sa isang kisap ng maitim na balat at nagliliparang lupa, ang bronco ay nagwala at nagtatatalon. Mahigpit na kumapit si Ski nang umiigpaw at nagpapalit ng direksyon ang bronco. Sa isang nakakahilom sandali, si Ski ay tuluyang nabaligtad sa ilalim ng pumipilipit na hayop. Pagkalipas ng ilang segundo, gumawa ang Double D ng matinding pagbalumbon ng katawan na nagpahilagpos kay Ski sa ere. Bumagsak siya direkta sa daraanan ng bronco. Ang huli niyang naalala ay ang malalaking itim na paa ng kabayo na tumatakip sa langit habang mabilis siyang nilalapitan ng arena. Hindi tulad sa pagsakay sa toro, walang regulasyong naguutos ng helmet o vest sa pagsakay sa bronco. Sa huling nakakatakot na mga sandali, matapos lumapag si Ski, tumama ang mga paa ng bronco sa walang proteksyong ulo niya. Isang nakapanghingilabot na sabayang hingal ang kumalat sa hanay ng mga manonood. Ayon sa mga veteranong taga-rodeo, na yun lang daw naging sobrang tahimik ang arena. Sa mga nakakatakot na segundo na sumunod, habang nakahandusay sa lupa ang walang malay na katawan ni Ski, maririnig mo ang isang hikbi na bumasag sa katahimikan. Isang saksi ang nagsabi, maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Nakatingin ako sa mga upuan, hindi ko kilalang babae. Hindi ko rin siya makikilala sa karamihan. Nakataas ang mga kamay niya, nagdarasal. Kung hindi yan ang rodeo community, ewan ko na lang. Hinabol ng mga tauhan si Bronc na galit pa rin at nagwawala sa tabi ng bakod ng arena. Habang maingat nilalagay ng emergency crew si Ski sa backboard, walang nagsalita habang inilalabas siya. Mula nang ipanganak siya, ang inaasahan ko na lang kay Ski ay ang hindi inaasahan. Hindi ito inaasahan, ani ng ina niyang si Diane. Noong araw na yon, natanggap niya ang kinatatakutang tawag ng bawat ina. Walang tigil na nagsikap ang mga emergency personnel na iligtas ang batang cowboy. Pero ang tama sa ulo ni Ski ay nakamamatay. Namatay si Ski Burks habang ginagawa ang sport na pinakamamahal niya sa murang edad niya. Ilang araw matapos ang trahedyang aksidenteng kumitil sa buhay ni Ski, nagtipon ang rodeo community sa North Texas para bigyang pugay ang yumaong kapatid. Sa ilalim ng asul na langit, inilibing nila ang prinsipe nilang cowboy malapit sa mga salinlahi ng pamilyang Burks sa kanilang pampamilyang libingan. Kamangha-manghang tanawin ang nagpasigla sa mga nakakita. Mataas sa mga ulap sa ibabaw ng Abilene, lumitaw ang hindi mapagkakamalang anyo ng isang cowboy na nakasakay sa kabayo. Mataas na itinaas ang sombrero. Iginiit ni Diane, nakita niyang kumaway ang makulay na imahe bago biglang nawala papunta sa di alam na lugar.
Hanggang ngayon, napapangiti siya tuwing naalala ang pamamaalam ni Ski mula sa kabilang buhay at nakakahanap siya ng ginhawa sa kaalaman na ang kanyang natatanging anak na lalaki ay namatay habang ginagawa ang pinakamahal niya. Hinabol niya ang kasaganaan hanggang dulo sakay ng bronc na Double D. Gayunpaman, mataas pa rin ang panganib kahit sa pinakamahusay na rough stock rider. Maaring ang susunod na kabayo ay maging huli na agad. Maraming cowboy ang natututo sa masakit na paraan. Binabayaran ang 8 segundo sa pasa, bali o buhay. Para sa mga alamat ng bronc riding tulad ni Lane Frost, Bill Smith at Ski Burks, nagtapos ang kanilang kaluwalhatian sa trahedya sa putikan sa ilalim ng mga paan ng kabayo matapos ang mapanganib na sakay na nauwi sa kamatayan. Pero kung tatanungin mo ang kahit sino, pwede nilang sabihin na mas masahol pang paraan ng pagkamatay na suot ang cowboy boots kaysa labanan ang matitigas na kabayong di mapapaamo.